So what's up mga 4D? Good morning. For today's video ay gagawa tayo ng demo about dito sa Ford Everest Trend, no? Nandito tayo sa loob ng Everest Trend. Kung ikaw ay nagbabalak bumili ng Everest Trend, so panoorin mo tong video na to. Marami kang matututunan o ma-amaze ka kung base unit siya ng Everest, pero kompleto na rin siya ng features, no? Or kung ikaw ay nakabili na pero hindi mo alam kung ano yung features na meron yung Everest mo. So let's go. Don't forget to subscribe and like the hit button for more Ford tips. Okay, sige mga 4D, start natin. Pag i-start mo siya, same pa rin ang procedure. Tapak lang ng brake, then push start mo na siya. Kahit isang pindot lang, magi-start na yan. So, ano-ano nga ba ang meron nitong Everest Trend, no? Turn on ko muna yung aircon. Yan yung aircon natin. Ngayon, dito sa Everest Trend, isa-isahin natin yung mga features na meron siya, especially sa mga automatic. Kung napapansin natin, dito sa ating rear view mirror, ordinary lang siya, no? Hindi pa siya equipped ng auto dim, no? So, ordinary pa lang meron siya. Pero, ang kinagandahan dito is yung ating ilaw na yung ating headlight, equipped na rin tayo ng automatic, no? Kahit na base model siya, ang kinagandahan sa kanya, equipped na rin siya ng automatic headlight, no? Si automatic headlight, kapag na-detect ni Everest na madilim, siya na yung kusang magbubukas ng ilaw, no? For example, na-detect niya na maliwanag, siya na rin yung automatic magpapatay ng ilaw. So, ang kinagandahan dito, siya na yung mag-a-adjust kung anong ilaw yung kailangan niya. Tapos, kung mapapansin natin, dito kay Everest Trend, wala pa siyang auto rain sensing, no? Hindi katulad ng mga ibang model natin, meron na siyang auto rain sensing. Pero dito, manual pa siya. Tapos, dito, sa unahan, sa ating center console, meron na rin tayong wireless charger. Wireless charger. Tapos kung hindi naman compatible yung mga phone natin sa wireless charger, meron tayong USB and Type-C dito. So pwede mo siyang isaksak dito. Pagdating dito, equip ba? Ang dami nagtatanong, equip ba si Everest Trend dahil siya ay base model? Equip ba siya ng cruise control? Yes, tama po. Equip siya ng cruise control. Kaso ang cruise control niya is ordinary cruise control na. Siya yung mag-steering, siya yung magagas, pero hindi siya magbe-brake, no? So ang kailangan mo pa rin is alalayan siya. So kapag may sinusundan na siya or may malapit na siyang abutan, need mo pa rin mag-initiate ng brake, no? Kasi hindi siya adaptive cruise control. So ano nga ba yung adaptive cruise control, no? Yung pinagkaibahan niya sa normal cruise control. Si adaptive cruise control kasi once na may sasakyan na siya sa harap, no, ang ginagawa niya kahit mag-set ka ng speed, no, for example, nag-set ka ng 70, no, tapos may naabutan siya sa harap. Ang gagawin ni adaptive is i-maintain niya yung speed ng nasa unahan para hindi niya mabunggo. So kay ordinary cruise control, kailangan mo pa rin mag-brake kasi tutumbukin niya yung nasa unahan. So pagdating naman sa drive modes, meron tayong 4. Check natin kung ano yung 4 na yun, no? Sa 4, meron tayong normal. Normal, for city driving, ito yung common na gagamitin natin. The next natin is yung ating sa eco mode, no? 4 yan. Ito naman yung eco mode. Sa eco mode, for fuel efficient. Kung gusto mong magtipid ng diesel, traffic, pwede mo siyang gamitin. Then yung pangatlo is yung ating tow and haul, no? Sa tow and haul, kapag may hila-hila ka, pwede mo siyang gamitin. Then yung next natin, yung last, yung pang-4, ito naman yung ating slippery mode, no? Sa slippery mode, especially ngayong tagulan na, magagamit mo siya, no? Especially kapag madulas ang kalsada, malakas ang ulan, maputik, yan yung mga pwedeng instances na pwede mo siyang gamitin. Kasi once na ito yung gamit mo, automatic naka-on na rin yung ating traction control. So makapit yung gulong natin. Yan. Ito siya. Kiklik mo lang yan. Pag mag-shift ka ng selectable drive modes, yan, lilipat-lipat na yan. Yan. Normal, set lang natin ng normal. Then sa handbrake, kung makikita natin, yung handbrake niya is electronic handbrake na rin siya, no? Kapag i-release mo siya, combination lang ng brake, tapos push mo siya.
So ito yung indication niya na naka handbrake na siya. Yan, exclamation point niya. Then tapak ng brake, then push. Yan, so naka-disengage na yung handbrake niya. So pag i-engage mo naman yung handbrake mo, kung gusto mong mag-handbrake, no need na tumapak ng brake, taas mo lang siya. Yan. Tapos, ganun pa rin, no? Kung kinagandahan dito, sa fog light, front fog light, meron tayo niyan. Then sa rear fog light, ito siya. Then pwede mo nang i-adjust yung brightness ng ating infotainment and cluster panel. Sige, kung naliliwanagan ka, pwede mo siyang i-adjust. Yan, yan, didiliman natin siya. Yan, kung mapapansin nyo, nagdidilim na yung ating infotainment brightness, pati yung ating cluster panel. Yan. Tapos dito, kung mapapansin mo, ang kinagandahan dito kay Everest unit, no? Pwede mo na i-adjust yung level ng ating headlight, no? Para hindi naman nakakasilaw sa mga kasalubong natin. Pwede mo na siyang i-adjust katulad nito from 1 to 4. So 4 yung pinakamababa, then 1 naman yung pinakamataas. Kahit 2.5 lang pwede na siya. So hindi na siya nakakasilaw. Kahit na mag high beam ka, hindi masisilaw yung sasakyan sa unahan. Tapos pag magpapagas tayo, ganun pa rin, wala na siyang button pa, no? Wala na siya ibang button pa, kasama na siya sa centralized lock ng mga door natin. I-unlock mo lang yung door mo, then pipindutin na lang ng pump attendant yan sa labas or ng gasoline crew natin. Yan, after mo magpa-diesel, ayan, unlock mo na. So linawin ko lang, ang Everest Trend ay diesel engine, no? Diesel siya. Ang maximum capacity ng ating tank ay 80 liters. Yan. So ano ba yung makikita mo pag bumili ka ng brand yung sasakyan, no? Lahat yan naka-plastic. Then chine-check namin yan yung mga tools mo, scissor jack, tie wrench, and scissor jack. Yan yung tatlong mga nandyan sa kasama. Early warning device, yan, no? Tapos pag mag-ship ka ng gear, yan, dagdag na rin natin to. Kapag mag-ship ka ng gear, may pinipindot din yan dito. Yan, makikita natin yan. So para ma-unlock mo yung shifter, tapak ka lang sa brake, then saka mo na siya ma-ship. Yan. Sa reverse, meron ka ring reverse sensor para additional driver assistance, no? Pwede mo rin siyang i-off kung naiingayan ka, pero make sure always on kasi driver assistance siya. Yan, reverse camera, neutral, drive, then manual mode. Meron din tayong manual mode. Sa manual mode, dito kay Everest Trend, siya ay 6-speed automatic na, no? Kung gusto mong mag-manual shifting ng gear natin, yan yung plus and minus natin. So pwede ka mag-plus. Yan, ito yung plus, ito yung minus naman. Pag gusto mo balik ng normal drive, balik mo lang siya sa D. Yan. Tapos kung makikita nyo kanina, tinap ko yung ating door handle kasi equip tayo ng smart keyless entry. So kapag nade-detect ni Everest na malapit sa kanya yung susi, may certain distance, tapos tinap mo yung square na nakalubog doon, automatic magla-lock-unlock na yung iyong pintuan. So ang kinagandahan kasi dito, once na hindi na naabot ng perimeter yung ating susi, automatic nagsha-shutdown na yung engine, no? So eto rin, marami rin nagtatanong, idadagdag ko na rin na meron tayong 30 minutes max idle, no? Once na naka-start yung engine natin, then hindi mo tinatapakan yung ating gas, automatic nagsha-shutdown siya, no? Ang purpose naman niya, for example, nakalimutan mong i-turn off yung sasakyan mo, automatic magsha-shutdown para hindi naman ma-drain yung ating diesel, no? Yan ang kinagandahan sa kanya. Yan, so ito yung makikita natin sa first row. Yan, then punta naman tayo sa second row. Yan, so ito naman yung makikita natin sa second row, no? Yan. Ito lang ng konti, automatic aangat na naman siya. So nandito yung tools natin. Ito siya. Yung ating spare tire nasa ilalim, pero ang kinagandahan sa kanya, mas safe na siya ngayon kasi nandito na yung tread niya sa taas. Ito siya. Yung spare tire sa tools natin, nandito yung group of tools natin, yung ating scissor jack, and yung ating early warning device, tsaka yung ating tie wrench, nandyan siya. So kapag tiniklop, ito siya. Yan. So ito yung lapad niya, yung kabuuang lapad niya once na tiniklop na natin yung ating third row. So dako naman tayo dito sa engine niya, no? Ito yung engine niya. For the engine specification, meron siyang 170 horsepower,
Then total of 405 maximum torque Newton meter. Yan, kung mapapansin nyo, no, siya yung diesel engine pero napakatahimik. Especially kapag nasa loob ka, hindi mo maririnig na naka-start na yung kanyang engine. Pagdating sa tires, meron tayong 18 inches alloy wheels. Pagdating naman sa ating tire pressure, kung 1 to 3 person yung sakay natin, pwede tayong mag-range na sa front, pwede tayong mag-range ng 30 PSI up to 35 PSI. Pagdating naman sa likod, to 47 person yung sakay natin, pwede tayong mag-range ng 35 PSI, 35 PSI, no? Sa spare tire naman natin is donut type siya. Ang recommended tire pressure sa kanya is 44. Alam mo ba na isa pa sa kinagandahan dito kay Everest Trend, siya ay equipped na ng Ford Pass, no? Si Ford Pass, pwede mong i-remote start yung ating sasakyan kahit nasa ibang bansa ka. So walang sinasabing distance, no? As long as na yung phone natin is connected sa internet. So ang kinagandahan dito, kung ang parking mo is nasa initan, so pwede mo na siyang i-start 5 minutes before ka pumunta ng sasakyan mo. Yun ang kinagandaan sa kanya. Shoutout dito sa tropa natin, si Boss Bilya. Napakabait na technician natin dito. Yan. So, ano pa ba yung Ford Pass, no? Pagdating naman sa Ford Pass, ang kinagandahan sa kanya, matatrack mo from time to time kasi meron na siyang built-in GPS. So, matatrack mo na yung sasakyan mo kung nasan siya. Kung sakaling may mangyaring hindi maganda or may nanghiram, or kung hindi loyal yung partner mo, no, Chuck, dito madadali mo siya. Kasi dito for safety, matatrack mo from time to time kung nasa yung sasakyan natin. Especially yung TPMS, tire pressure monitoring system natin, especially sa mga 4x4 unit, pwede, meron siya. At ano pa ba, yung fuel status nandun din. So sobrang ganda, no. Ang kinagandahan sa kanya, free, walang bayad, no. So kung umabot ka sa video na to, maraming salamat. Don't forget to share, like, and subscribe para marami pa tayong matulungan, no? Marami tayong ma-share about dito sa Ford vehicle. Marami tayong Ford tips na handang ibigay, yung mga knowledge, product knowledge na handang ibigay para sa inyo. That's for free. Subscribe lang sa channel natin para lagi kayong updated. Yun lang, maraming salamat.